Dapat ay itakwil ng taong bayan. Alam niyo ba na kami ang tumutulong sa Huwag ka naman diskarte, kilala na namin kayo. Kilala niyo po namin. Oo. Nagtatago po kayo Ang ngayon, red ba? tagging ay tama. Hindi ako nagtatago. Ako ay nag-expose dahil kayo ay dapat i-expose. Alam niyo po ba kung sino tumutulong sa mga Pilipino ngayon? Ang taong bayan. Sinong taong bayan? Ang taong bayan kami. Dili. Oo, kasi ang dapat itakwil ng taong bayan dahil niloloko niya ang taong bayan. Nagpakilala ka. Ang pangalan mo, ano? Ang pangalan mo, ano? ano? Sino ka? Ano pangalan mo? Sino ka? Ayaw mo magsabi. Talasado, wala ka rin naman pala sinabi. Oo, wala ka pala. Bugok! Wala ka pala. Alam mo, magugulat pa kami, bugok! Oo. Kayo. Bugok! Bugok. Oo, Bugok! Gago! Oo. Bugok! Gago! Duwag! Gago! Duwag. Gago! Duwag! So ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. So ngayon mga pre, naku, maganda itong ating bibigyan na reaction ngayon kasi alam nyo, merong isang bastos na dating NPA pumunta ng Dahig kasama sila Sara Duterte at nambastos po sila doon. Nasa Dahig ba sila? Nasa Dahig sila ngayon. Oo, nambastos sila, no? Grabe ang ginawa nila doon. Ano nga ang ginawa nila doon? Nagipagdebate sa kapwa Pilipino. Mm-mm. Di ba nakakahiya yun? Kapwa mo Pilipino, didebate ka doon sa ibang bansa. Oo. Di, para sa akin naman, okay lang naman kung simpleng debate, friendly debate, meron kasing ganun di ba? Pero kasi yung pag alam mong talunan ka, mumurahin mo yung tao, di ba? Minura minura po yung kapwa natin Pilipino doon. Ang matindi pa dito, nandun sa ibang bansa, di ba? Doon nagkalat ng kanilang katarantaduhan. Doon nagkalat ng kanilang kabastusan. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya. Oo. Bansa pa. Pero proud pa siya. Oh, proud siya kasi kalbo. Hindi naman ako kalbo. Kalbo siya. Hindi ako puro may buka ko. Proud siya kasi pinost pa niya yung kanyang panggagago doon sa isang Pilipino. Diba? And then pinost niya sa Facebook niya. Proud na proud pa siya. Diba? Para sa akin, saludo ako doon sa talagang ginago-gago niya. Kahit ako saludo ako doon. Saludo ako doon kasi Alam niya kung ano yung katotohanan. Bukod sa katotohanan, kalmado siya. Hindi siya yung kahit ginago-gago na siya, hindi siya yung pumapalag. Hindi na sila pumatol, umalis na lang sila para hindi lumala. Siyempre, wala naman silang connection, wala naman silang kapit, di ba? Tama. Itong series na to may kapit sa mga sa Vice President mismo. At sa mga Dutay vloggers. Dutay vloggers. Hi sa inyo lahat. Hindi ako kunain, walang personalan. Reaction lang. Yun. pero siyempre, pikon yan sila. Tingnan mo nga yung tao, yung nasa Dahig. Talagang ginago. Dapat walang personalan yun Tama. 'Di ba? Pero anong ginawa? Ginago-gago. Ginagawa ko nila. Tapos, nagkipag-debate pa, yung mamamasyal doon o mamburabor sa ay sus. Dapat diba? dito na lang kayo sa Pilipinas. Sanay naman kayo dito. Doon sa Davao, di ba, binabahat, ha? Dapat doon kayo nagngangawa para mabahat na kayo. Galing akong Davao binaha doon. Tapos ngayon, may virus na naman doon. Lockdown, di umano yung Davao. Matinding pamahiin na yan, parang ibang dilubyo, pagdasal natin ng Davao, sana maging okay. No, pero syempre, madadamay kasi yung matitino doon marami na matitino. Mas marami na matitino doon. Oo. Pero, eto, sa Davao kasi, ano nga yung tinatawag na virus ngayon na kumakalat? Monkeypox ba yan? Monkeypox. Kasi kung may chickenpox, may monkeypox. Parang monkeypox Hindi kami sure sa sakit basta ganun. Hindi namin alam yan. Ang alam lang namin may fox. May pox. yun. Lockdown yata daw niya yun. Lockdown, no? Yun nga yung pagkakaalam ko rin, lockdown yung Davao, no? Pero sana naman wag lumala na kasi napakahirap ng ganyang mga sakit. Lockdown. Ay, ang alam ko naman, kahit lumala yan, pag hindi talaga mapigilan kumalat, masusolusyonan yan. Kasi bakit? Matino yung ating Pangulo, hindi kurakot. Kasi tingnan mo noon sa COVID-19, at simple lang naman, hindi naman masyadong kailangan seryosohin, pinapalala talaga nila para yung korupsyon lalo na yung korupsyon, nagkaroon ng malaking pangurakot dyan sa PhilHealth dahil sa COVID na yan. Sinamantala ni Digong. Tama.
Sinamantala nila. Sinamantala ni Digong. Saka ang presidente ngayon, maniwala kayo sa akin o hindi. Kayo mga DDS, diretsang salita. Ang presidente natin ngayon, kakampi niya ang Diyos. Maniwala kayo sa akin. Totoo yan. 100 and 1,000%. 1 million pa, kakampi niya ang Diyos. Pero ang DDS, ewan ko lang, di ko masabi kung anong percent. Minumura yung Diyos. No, wala akong sinabi Minumura yung Diyos. Minumura daw eh. Pati Santo Papa, na namayapa na. Minura. Hindi ako Katoliko pero wala akong masasabi doon. Kayo is, alam nyo na yan. Pero tandaan nyo ang taong inaapi, pinagpapala yan. Tama. Diba? Ang taong mayabang, ang taong mapang-api, nagre-relax sa dahig yan. Oy, mahirap mga sara. Totoo naman. Ano lang yung, ano bang gagawin ni Digong doon? Magprito ng itlog. Balik-balik na. Di, natupad kasi yung pangarap niya eh. Siya rin kasi yung nangarap nun. Sabi niya, gusto niya rin para makapasyal din sa dahig. O ngayon, nandun na siya. Di ba? Di ba kayo happy nakapasyalan si Tatay Digong? Tama. Dapat maging happy kayo para sa tatay ninyo. Ngayon, kung magtatanong sila, eto yung magtatanong sila minsan, may request pala sila. Anong request? Tatay, balikan na sa Pilipinas. Ay, wag na muna. Pero may masasabi ako dyan. Yung request nila, pagbibigyan natin. Pwede rin, Huwag kayo mag-alala. Kasi 80 na yung edad niya ngayon, 30 years siyang makukulong. Siyempre, tatanda tayo, mamamatay tayo. Babalik yan pag bangkay na. Kasi tatanda tayo eh. Ang tao namamatay. Diba? Hindi naman pwedeng ilibing yan sa dahig. Siyempre, Pilipinas din. So, matutupad yan. Abangan nyo. Pero dapat, magbago na kayo. Magpatawad kayo sa kapwa nyo. Diba? Pumunta nga sa simbahan si Sara Duterte at saka si Basti, di ba? Sa Pulong. Si Pulong. Sabi nila, di ba? Pagkatapos, mahalin mo ang kapwa mo. Di ba? Dadasal-dasal pa kayo doon. Di ba? Ang amo-amo ng mukha nyo, pero paglabas ninyo, ang tapang-tapang ninyo. Di ba? Pagkatapos niyang tumikim ng pukpok, nagsimba! Nagsimba ba? Nagsimba. Pumasok na talaga. Si Pulong, yung nang babae siya, di ba? Sayang yung mga binayad yung tax, pati binayad natin tax, pinambabae lang pala. Huwag kayong maasar kasi mas ang lakas yun naman mga asar. Hindi, hayaha yung bodyguard ni Pulong. Kasi po, libre tikim eh. Tama. Oo, grabe, no? So, iba pala yung mga Duterte kasi yung mga taga Davao, karamihan niya naghihirap, pero yung kanilang leader, pasarap, inom dito, bar doon, babae dito, pukpuk pa. Di ba? Kaya pala yung Davao po, binabaha. Pagkatapos ng baha, may virus na naman. Parang yan, matinding problema yan. Kaya dapat magbangon na kayo dyan sa Davao. Yung mga kwan nyo dyan, leader nyo dyan, may hingi kayo sa kanila ng kapatawaran sa Diyos. Sila yung humingi kanyo, hindi pala kayo. Yung leader nyo humingi ng kapatawaran sa Diyos. Tama. Para mabago na yung pamumuhay dyan. Kasi nadadamay kayo ng mga residente dyan. Damay-damay talaga yan. Damay yan. Pero ito yung matindi ngayon. Hindi na sila nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Nagsisiksikan sila doon sa dahig. Oo nga, ang dami nila doon. Pero pinapasahuran sila ng taong bayan. Diba? Si Padilla na wala namang kwenta at bobo, inutil pa. Nandun. Idol! Diyan pa wala sa dahig. Nandun. Ganon yung purmahan niya doon, Parang nabali yung kamay, gumanon ba? Ganon siya, kasama niya si Digong, yung picture ni Digong. Parang tanga lang. Tanga ka ba, Robin Padilla? Kaya ako'y nagtatanong lang sa'yo, tanga ka ba? Bobo ka ba? Para ka ba sa mga Pilipino? Binoy, pero pang China ka. Tama. Pag sinabing Binoy kasi, di ba? Filipino. Pinoy. Di ba? Hindi ko nga maintindihan bakit kaya iniidolo. Si Bato de la Rosa. Sino pa? Si Marcoleta, di ba? Pinagbantay kita sa West Philippines eh. Ba't nandun ka na sa dahig? Boy 2K. Ang ko yung may 10K. May 2K. Panigit namin isang taon. Kapag hindi mo na-provide ang pinapangako mong batas na 2K, sisingilin ka namin. Bakit?
ang tapang-tapang mong lumaban eh. Pinaliwalaan ka ngayon, nanalo kang senador. Oh, walang personalan ha? Oh. Taong bayan kami. Oh. Hindi kami bayad. Oh. Pero yung pinako mong 2K, kailangan tuparin mo yan. Kailangan tuparin mo yun. 1-3 lang naman yung bill ko sa kuryente. Ano ka pa sa? Mukhang makakasave ka ng kuryente niyan ah. Pwede na ako mag-fire-con Oh. yan kahit takit yung bahay ko. Oh. 800. 800. Pwede na yung mga portable aircon lang para makapag-2K rin ako. Oh. Oh, yung 10K dyan, hayaan mo na yan. Walang kwenta yan. 2K lang, pwede na. Kumusta naman ako? May bisyo ako. Oo, ang bill namin nasa mga 1.5. Eh, may bisyo ako. Imbis pambayad ko ng kuryente yung 1.5, eh, syempre, libre na yung kuryente ni Boy 2K. Oh, ang gagawin ko, maninigarilyo na lang ako. Oo. Kasi, tinuturuan po ni Marcolitang maging tamad yung mga Pilipino. Oo nga. Tinuturuan magbisyo. Bakit? Libre eh. Kung ibababa mo lang sana, ilolower mo lang sana yung presyo ng kuryente, pwede pa yun. Pero yung ililibre mo, abay, ayahay yung mga may bisyo. Oo. Diba? Mga kababayan, gusto nyo ba yung mga panukalan nila pag sila nagsenador na, sinabi senador na sila, patatanggal daw nila lahat ng ayuda. Oh, yan. Tandaan nyo yan ha, patatanggal nila lahat ng ayuda. Sisingilin din natin sila. Tsaka pala, patanggal na nila eh. wanan kita ng reaksyon. Kasi may sinabi si Sara Duterte, titigil na daw yung liga, mga pageant. Ay sus, kalukuhan yan. Mga pakulo sa piyesta. Nakita mo yung video na yun? Oo, napanood ko na rin yun. Ano reaction mo doon? Papatigil daw. Iyon lang yung ano ng mga kabataan, yung kasiyahan ng mga kabataan. Ganito sasabihin ko. 3 taon pa si Bongbong Marcos. Wala kang karapatan ipatigil yon. Vice President ka pero hindi mo kayang patigil. Saan ang batas na pwede mo ipatigil ang kasiyahan ng tao? Ipalabas mo yung batas, walang batas. Alam mo kasayahan yan ng mga tao. Hindi lang yung gastos. Kundi yan karapatan niya ng mga kabataan, ng barangay. Ang sinasabing walang kwenta yan, gastos lang. Ikaw nga eh. 125 million? Oo. 11 days. 11 days ba yun? 11 days. 7 days? Oy, Grace Piatas, labas na! Di pa, paano yan? Kung halimbawa talaga yun yung gusto ni Sara Duterte, isirain na lang yung mga covered court dyan. Wawasakin na yan. Oy, yung mga senador, huwag kayong paipal. Kaya nga kayo nanalong mga senador. Sa mga barangay, nagsisimula sa barangay sa mababa para kayo paluklok maging senador. Nakakahiya naman kung patatanggal yung susundin nyo si Sara Duterte. Diba? Feeling niya kasi siya yung presidente eh. Wala kang karapatan na magsabi sa isang barangay na ipapatigil mo yung kasiyahan ng mga Pilipino, ng mga kabataan. Na eto, pag pinatigil mo yan, bigyan ko kayo example, maboboring yung mga kabataan, anong gagawin? Magbibisyo, boring tayo, mag-inom na lang tayo ng alak kasi boring, o manigarilyo na lang tayo. Hanggang sa mapupunta na yan sa yung malalambisyo. O alam nyo na yon, yung paborito ng mga Duterte. O yung bato. Paborito nila yan eh. Sir Bato, alam mo na yan. Sir Bato, nanalo ka naman, alam mo na. Alam nyo na yon, di ba? So, mahirap. So, dapat kasi nandun yung mga sports, pag may fiesta, kasi dun lang sumasaya yung mga ano eh. Dun lang sumisigla yung mga kabataan at hinahanap-hanap yan ng mga Pilipino. Kasi nakasanayan yan. Di ba? Pero hindi mo kami kayang diktahan. Oo. Di mo kami kayang utusan. Oy, lingkod bayan ka, no? Madam Sara, kami po ang iyong pinaglilingkuran. Hindi po yung ilang tao lang, sambayan ng Pilipino po. Mahiya ka naman. Pero ito kasi yun, sayang daw kasi yung budget. Papatigil daw niya yung liga. Hindi mo kayang patigil yan. Papatigil daw niya. Bakit, Sara? Bakit? Balak mo bang nakawin? Nagtatanong lang ako Hindi kita inaakusahan. Nagtatanong lang ako. Balak mo bang nakawin? O ibulsa? Hindi ako magtatanong ng ganito kung wala kang issue pagdating sa budget. Pagdating sa confidential funds. Pag may mga sobre ka pang, di ba? May mga sobre pang naglalabasan na di umano. Galing sa Office of the Vice President, meron pa yung weekly, nagwi-withdraw yung bagman mo ng 5 to 6 million weekly. Paano mo didepensahan yun? 5 to 6 ba o to 7? Ganon. Basta nagre-range lang ng ganon. So, saan napupunta yung mga pera na yun? Pag tinatanong ka, saan napupunta? No comment. Galit na galit ka. Diba? May something na dito.
Okay, mali. Kami, sa totoo lang tayo. Huwag tayong maging kupal. Makapal na yung mukha namin, no? Pero mas makapal naman. Hindi nga ako nakawak ng 1 milyon, eh. Kaya 125 million, 11 days. Grabe naman. Nasaan yung pera na yun, di ba? Grabe, no? Pero ang sarap ng buhay nila ngayon sa dahig kasi ito Ginagastos nila ng perang, alam mo na. pinapasahuran sila ng taong bayan tapos yung Davao naghihirap ngayon. Walang mayor sa Davao ngayon. Nandun sa Nasa dahig. pati yung vice mayor niya. Lahat sila. Nandun sila. Yung bayan nyo, binabaha. Diyan kayo nagpapasarap ng buhay. Uwi naman na kayo. Uwi naman. Galaw-galaw. Si President Bongbong Marcos nag-utos na gawan ng paraan para matulungan yung mga maapektuhan. Kayo. Nandiyan kayo nagsasalita sa daig, may ipa-stage pa kayo dyan. Yun. Nakakahiya naman kayo. Yung lugar ninyo, baha. Grabe talaga, no? Kung maghahanap kayo ng flood control, hanapin nyo. Flood control sa Davao, hanapin nyo sa mga Duterte. 33 years na sila dyan. Si PBBM 3 taon pa lang. Sino yung sisisihin nyo? Naalala ko yung 51 million. Asan na yun? Diba, inamin mismo ng DPWH na may 51 billion na binigay na pondo dyan. Tama. Congressman, alam mo na yan. Pero alam mo ba yung sabi ni Sara Duterte sa isang interview? Sabi niya, dapat yung mga kongresista daw, hindi na daw dapat humahawak ng budget. Diba? Pero bakit si Pulong may 51 billion? Nasaan yun? Yung flood control, 51 billion, dapat din alam mo doon. Dapat di ba? Dapat klaro yung mga sinasabi niyo diyan. Si Sara Duterte padalos-dalos ng sinasabi, hindi naman pinag-iisipan na yung kanya palang kapatid may 51 billion. Pero ang sinasabi niya sa interview, dapat mga kongresista walang budget. Pero yung kapatid niya, laki ng budget. Big sabihin yun, hindi na kayo magkakasundo-sundo sa mga pinagsasabihin niyo. Pero nakita mo yung video ni Bongo. Video na kinamayan ni Sara Duterte yung PDP laban except kay Bongo. May video kang nakita ganun. Parang meron yata. Pero napahiya si Bongo doon. Parang may something sa inyo Alam nyo, kahit nga ganun si Bongo, ang gusto ko lang naman sa kanya, magtatrabaho din. Buti pa nga siya gumagawa galaw-galaw naman. So, ayun Kahit DDS galaw naman. Itong yung nambastos dyan sa daig. Diba? Si Eric. Si Eric. Nako. Kumikintab na yung ulo mo. Grabe, nakakaya ka. Nagkalat ka pa dyan. Grabe makamura, no? Green na green talaga, no? Kung ako noon, mumurahin ako, nasa daig ako. Mumurahin ako. Hamunin ko na lang ng sports. Siguro kasi, bawal ka kasing manakit doon Hamunin ko siya. Takbuhan. 200 meters. Bawal kang manakit doon kasi, syempre, malakas kasi sila. Alam nyo bakit si Celes ganon? Malakas yung loob niya kasi vice president yung kasama niya. Lahat ng mga kasama niya may posisyon sa gobyerno. Yung kanyang kalaban, nagtatrabaho lang yun doon para sa pamilya. Diba? Kaya mabuti na lang doon sa kababayan natin na yun na talagang umiiwas siya. Kasi kung pumatol pa siya doon, siya pa yung talagang mapapahamak doon. Kaya magandang desisyon yan. Hindi naman ibig sabihin na ang pag-atras ay kaduwagan. Hindi po. Ito yung gagamitin natin. Ito. Ang kababaan daw ng loob ay nakakapagbigay ng daan sa mga matitinong tao. Tama. Yung kataasan ng pag-uugali at walang kwenta at arugante. Yun yung mga taong mahulog sa bangin yan. Yun. Hindi mo alam, sobrang tapang. Yung sobrang tapang dyan, tingnan mo. Taga-prito na lang ng itlog sa loob ng kulungan sa dahig. Itlog na lang, pipritohin niya doon. Babalik-balik ta rin na lang niya. Kaya sa mga DDS dyan, mamatay kayo sa inis. So anyway, yun lang yung ating video. Kami magpapaalam muna. Di ko nakita sa dahig yun parang chupere yata. Idol. Parang hindi kasi nama. Anong nangyari? So yun asikasuhin niyo yung Davao kasi nabubulok na yung Davao Nagpunta ako nung Davao nung nakaraan. Alam nyo naman yan. Nabubulok na po yung Davao. Napabayaan po talaga.
Sa totoo lang. Mga mayor nyo dyan, tawagan nyo na. Pasaya-saya sila dun, ganong-ganong pa si Kono. Sarap ng buhay nila. Pera ng Buhay taong nila. bayan yung pinanlalamon nila doon. Grabe. Mayor, vice mayor ka, tatay mo, mayor, pero wala rin magawa. Wala. Ikaw ang papapil dyan, siyempre. Baka mayor sa dahig. Oo. Mayor. Pwede. Ang tanong, nasipan mo na ba yung mga ICC? Pangako mo yan, sipahin mo sila eh. Talagang, sipahin mo na. Wala. Nung nagsalita, medyo lumambot yung boses, no? Di magaling siya sila sa estratehiyang ganun. Strategy pawa. Oo. Para yung mga supporter nila lalong magwala. Kawawa naman si Tatay Digong. Nako po. Ang masasabi ko lang talaga, kawawa yung mga pinapatay ni Digong sa panahon niya. Hindi kami nang bubuli, pero katotohanan lang. Ano? Pero kayo nga, lakas mambuli. Oh, pero kwan lang yun. Konting tama lang. Oo. Kayo walang tama eh. Kami lang mayroon. May mga tama na sila. Anyway, yun lang. Salamat guys sa pagsama sa ating video ngayon. Ayan ha. Suportahan nyo ha pag gumawa siya ng bagong TikTok account. Oo, sige. Kasi siyempre, no? Tayo-tayo lang naman magkakasama dito. Magsama-sama tayo hanggang sa dulo, basta suportado po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Basta pag meron na po siyang TikTok, i-announce ko naman sa akin channel, ipopromote ko yan, ipopost ko yan, suportahan po natin. Okay? So ano bang balak mong pangalan pag in case na TikTok? Pag-isipan muna. Yun. Basta, tandaan nyo yung aming pagbumuka. Yun, makakasama nyo yan sa 2028. Nako, abangan nyo yan. Papaglaban namin kung ano yung tama. Iboto nyo yung tama. Huwag nyo mukhang tayo. Alam nyo nan. Banata natin yung may tama. Pero yung kilala nyo, ilaban nyo, kompa yan, malabo pa yan kasi may kompa-hearing pa, ano? Si Robin Padilla, laban nyo, pwede yan. Pinakabobo sa mga senador, laban nyo. Pwede yan. Laban nyo na. Pero hindi namin buboto yan. So anyway, yun lang. Paalam muna, pansamantala mga pre. Ingat. Bye-bye, mga Bye-bye. tutay. Bye-bye.